Kamusta po mga bayan karerista at mga classmates o katrokis? Hari naway sa tindi ng init ng panahon ngayon, nasa mabuti kayong lahat ng kalagayan at iingat po sa ating paglabas-labas dahil mahirap po ma-heat stroke. Magdala po tayo ng inumin at tubig. Pero tuloy pa rin po ang ligaya dahil mayroong pangarera po sa araw ng Biyernes, March 14, 2025. Muli, merong 7 pangarera at magsisimula po ng alas 5 ng hapon. Marami po ang mga nagpa-rehistro na tatakbo at yung iba po ay halos umabot ng mga 14 na kalahok. Pero kadalasan yung iba mga 9 hanggang 7. Pero samahan nyo na rin po ako at magsisimulan po tayo. Karera numero 1, may distansyang 1,400 meters. Ito po yung start ng winner take all, races 1 to 7, isang 3-year-old and above maiden race. At ito po yung dinaraos para sa National Women's Month. Meron po tayong 14 na kalahok, full gate, na paglalabanan dito ng mga baguhan pa lang ng mga mananakbo. At sa dami nito, ang ating pong napipiling pampremera rito yung kalahok numero 5 Copperfield na sasakyan po ni M.A. Alvarez. Kung natatandaan nyo, ito yung nabakasyon lamang ng ilang buwan pero tumakbo po ito nung last September 1, 2024 sa isang Novato race kung saan nanalo po ito ang nakapagtala ng tiyempong 1 minute and 17.2 sa distansyang 1,200 meters. Muling tumakbo sa isang trial race bilang pagganda sa stakes race sa 3-year-old and above noong September 14 kung saan panlima lang po siya dumating sa kabayong Laluna. At sa aktual na labanan ng stakes race para sa 3-year-old and above maiden race noong last September 29, 2024, dumating po siya ng pang-apat sa aktual na kompetisyon kung saan ang namayani po muli ay yung kabayong Laluna. Siya po yung muling renda ni M.A. Alvarez, pwede pong i-pacing at iparimate. Bilang panigunda naman po natin dito yung madalas nasa timbangan lately, yung numero 3 Brewing Point na may taglay yung nabilis at tuling. At ito po yung rerendahan po ni JT Pabilik. Noong last February 2, ito po yung dumating po ng tersera pwesto kay Bubble Point. At itong nakaraan lang, last February 28, na segunda naman po ito sa kabayong Lilibel. Same rider, JT Pabilik. At bilang panersera, isama po natin yung numero 14, Frugality. Narerendahan po ni Joe L. Ciego Jr. Ito po yung nasegunda nung last March 2 sa isang Novato race kay Inspector Mills. At nagtala naman ng tiyempong 1 minute and 14 sa naturang distansyang 1,200 meters. Same rider, Joe L. Ciego Jr. Kaya muli, ang pili po natin para sa karera numero 1, pampremera yung numero 5 Copperfield, panigundo yung numero 3 Brewing Point, at panersera yung numero 14 Frugality. Karera numero 2, start po ng Peak 6, races 2 to 7, distance 1,400 meters, isang class 5, split group 11 to 15, binubuo po ng 9 na kalahok. Ang ating pong pampremera rito yung numero 9 Hot Legs. Napapatnubayan po muli ni CB Garganta, mukhang nagagamayan niya po ito dahil maganda po ang pinapakita nung lately at parating nasa timbangan o in the money. Tulad na nga lang nitong mga preba niya nung last February 16, ito po'y dumating po ng tersera pwesto kay Distant Thunder at muling nasindan po muli ng tersera pwestong datingan nung March 1 kay Jengs Had Enough. Ito po'y pwedeng i-pacing at iparimate. Panigunda po naman natin dito yung debanderang numero 7 Southern Man. Ito po'y papatnubayan ni M.A. Alvarez. At sa akin pakiwari, siya na rin po ang magdadala ng marcha. Nakabuntot sa kanya si Freedom at yung kabayong Chase the Gold. Gayun din naman yung Natural Beauty. Makabuo lang po ito ng sariling ere at wag lang po maganong magambala. May kalalagyan po ito. Ito po ay na-4th pwesto lamang ng pinakahuling takbo niya nung last February 14 kay Axis Deviation.
lulan si MP Laloma. Pero sa pagkakataon po ito, kinambyo na po ang renda kay M.A. Alvarez. At para sa tersera pwesto, isama po natin dito yung numero 5 Sunny Nature ni JT Pabilik. Ito po ay sa akin pagsaliksik, itong mga nakaraang takbo niya, parati po itong nasasama sa unahan at pirming nakapwesto, hindi lang po makabuo ng ere. May taglay na tuling po ito. Baka sakali pong medyo makalusot to at makakadihado tayo. Kaya isama po natin siyang panersera. Kaya para rito sa karera numero 2, pampremera, numero 9 Hot Legs, panigundo, numero 7 Southern Man, at panersera yung numero 5 Sunny Nature. Karera numero 3, isang class 5, group 5 for non-placers. May distansyang 1,200 meters, start ng peak 5, races 3 to 7. Aanim lang nakalahok po rito. Ang ating pong pampremera rito, yung kalahok numero 3, Bullet. Ito po ay rerendaan po muli ng nakakagamay sa kanya, si J.R. De Ocampo. Dati pong may taglay na tuling to. Pero nung mga nagdaan takbo niya, lately ay naging isang derimate na po. Maganda naman po ang kanyang preba na pinakita nung buwan ng Enero, kung saan ito po ay may takbo, kung saan na tersera pwesto po ito noong January 29 kay Carolina Bell. J.R. De Ocampo po. At sa tingin ko, kukunti lang naman sila rito. Pwede po itong makarimate sa laban na to. Panigundo po natin yung siguradong magdadala ng marcha sa unahan, yung number 4 Let It Shine. Ang magiging problema niya lang dito sa unahan ay yung numero 2 na Kindra, may taglay din naman tuling. Baka po magkalutsaan at parehas na pong mawawala pagsapit ng meta. Kaya nga po ang kinuha natin dito yung Medating, si Bullet numero 3 bilang pampremera. Ito naman pong Let It Shine ay tumakbo noong January 15. Kung saan siya po ang pinakalyamado sa natural na laban na yon at bumandera po ito sa buong kahabaan ng takbuhan, subalit biguan pinakahuli po dumating, naubusan po. At dumating nga lang po siya ng pinakahuli, kung saan ang nanalo po doon ay si Magnolia Ashley. Ang isa pong magandang itinakbo niya po ay nung January 5, kung saan bumandera po ito at dumating po ng segunda pwesto kay Superhawk, kung saan siya po ang nalyamado. Kaya muli, para rito sa karera numero 3, pampremera, numero 3, Bullet, panigundo, yung numero 4, Let It Shine. Karera numero 4, start po ng peak 4, races 4 to 7, with a distance of 1,200 meters, isang class 5, group 6 to 10 split, with 7 entries. Ating pong pampremera rito yung kalahok numero 7 Shepcat na muli pong renda ng regular rider niya, si R.A. Base. May taglay na tuling at pwede pong isunod-sunod lamang. Tumakbo po ito nung last February 9, kung saan ito po'y umalis po ng segunda pwesto. Subalit dumating po sa meta ng kwarto pwesto lamang sa kabayong nanalong Swakto Power Duo. At ang rumenda po sa kanya doon ay si AP Nabarosa. Pero sa pagkakataon ito, kinambyo po kay RA Base ang renda. Bilang panigunda po natin dito, yung derimating number 4 Asik Pulse. Narerenda man po ni JD Flores, nagiging regular rider niya na rin po ito. May taglay na rimate. At nagtala naman po ito ng preba nung last February 5. Ito po'y dumating po ng kwarto pwesto kay Top of the Mark. At sinundan naman po ng quinto pwesto nung last February 21 kay Primero Soldado. Kaya kung titignan natin, parating nandoon po siya sa mga pwestong iyon. Baka nag-aabang na lang din po ito.
At bilang panersera po natin dito, isama po natin yung numero 1 Batang na may taglay puntuling. Dumating po ito ng pang-anim na pwesto nung last March 5 kay Modern Stroke. Muling papatubayin po ni CP Enson. Kaya para dito sa karera numero 4, pang-primera, numero 7 Chef Cat. Panigundo yung numero 4 Asik-Asik Pulse. At panersera yung numero 1 Batang. Para po suportahan ang Mangkelos TV YouTube channel, huwag po tayong makakalimot na kaugaliin mag-subscribe. Pakishare na rin po ito at i-hit na rin po ang like button. Salamat po. Karera numero 5, isang class 4, split group 16 to 21, may distansyang 1,400 meters, 9 entries, isa pong couple, yung numero 2. Ating pong pamprimera rito yung nagbabalik pistang number 5 na nabakasyon ng halos mahigit 2 buwan, Golden Sunrise. Ito po ay re-rendahan po ni C.A. Reyes at meron po itong takbong pwede pong kumuha ng unahan to, i-pacing o iparimate. Kumbaga convertible po itong kabayong to. Maganda naman po ang kanyang preba bago po siya nagbakasyon nung buwan ng Disyembre. Noong December 7, ito po'y dumating po ng 5th pwesto sa nanalong kabayang Mang Nano, lulan si J.Q. Cabarios. At noong December 21, ito po'y pampito naman po rin dumating kay Isla Puting Bato. At may inam po itong kabayong to. Bilang panigunda naman po natin dito yung kalahok numero 1 Monument na isang derimate at pwede rin naman pong i-pacing, muling rerenda ni JMS Torque. Itong last 2 runs niya, maganda po ang kanyang ikinikilos. Tulad halimbawa nung last February 16, ito po ay dumating ng segunda pwesto kay Big Battle. At nito lang March 1, na tersera pwesto naman po ito kay Batang Kangkalu. Bilang panersera po natin yung kalahok numero 9 Shanghai Shek na isang derimate. Matapos manggaling sa bakasyon, tumakbo po ito ng mga ilang takbo. Hindi pa po gaano nagpapakita ng bute. Kundi dumadating lamang po ito ng mga 5 hanggang 4 pwesto. Nung last February 19, ito po ay na 4 pwesto lamang po kay Grand Monarchs. At nito lang February 28, ito naman dumating po ng 5th pwesto kay Mami's Love. From JMS Torque, kinambyo na po kay MM Gonzales ang renda. Kaya para sa karera numero 5, pamprimera numero 5 Golden Sunrise, panigundo numero 1 Monument at panersera numero 9 Shanghai Chic. Karera numero 6 penultimate race, may distansyang 1,400 meters, isang class 5 split group 6 to 10 at meron po tayong pentapekta dito. 13 entries, isang couple, yung numero 8. Pamprimera po natin dito yung kalahok numero 12 Dugong Bughaw na may taglay na tuling at pwede naman pong i-pacing, gamay na gamay po ni CS Pare Jr. Ito po ay may prebang magaganda naman po ang kanyang ikinikilos. Tulad halimbawa na lang nitong nakaraan February 1, ito po ay nasegunda pwesto kay Primero Soldado. At nito lang February 26, muling nasegunda po siya kay Wildcat. Bilang panigunda po natin dito yung kalahok numero 1 Golden Aria, narerendahan po ni JT Pabilik. Tumakbo po ito nitong nakaraan February 28, kung saan ito po'y dumating na segunda pwesto kay Biglang Buhos. Ito po'y pwedeng kumuha ng unahan at pwedeng pong i-pacing. At bilang panersera po natin dito, yung coupled entry sa numero 8, Barek na. At yung 8A na Iris. Tumakbo po ito nung last February 28. May pinakitang bilis, aparato. At dumating po siya ng segunda pwesto kay
Boss Pabale. Si CB Ardoña po ang rumenda sa kanya at ngayon po ay si N.Uy Jr. na po. At yung coupled entries niyang 8A Iris, ito po may taglay na remate. Dumating lamang po ito ng kwarto pwesto nung March 1 kung saan siya po ang pinakalyamado kay Caloocan SAP. Kaya muli para rito sa karera numero 6, pampremera yung Calooc numero 12 Dugong Bughaw, panigundo yung numero 1 Golden Aria at panersera yung coupled entries numero 8 Barekna at 8A Iris. Karera numero 7, last daily double, para tingnan po ng winner take all. Peak 6, Peak 5 at Peak 4. May distansyang 1,400 meters. Ang Class 5, Group 5 for placers. 14 entries, full gate. At ang ating pong first choice dito, yung Calooc numero 7, Queen Margot. Ito po yung muling renda ng regular rider niyang si JB Guerra. Tumakbo po ito nung last February 9 at maganda naman po ang kanyang ikinilos. Tumating po ng kwarto pwesto sa kabayan na nalong winning shot. Pwede pong iparimate at it-pacing. At last February 26 naman po, na segunda po ito kay Quincy. Manigundo po natin dito yung derimating numero 9, Tears of Joy, na rendang po muli ni JG Serrano. Isa pong derimate. Maganda po rin ng kanyang ikinilos nung buwan ng Enero, kung saan ito po tumakbo nung January 10 na kwarto pwesto po ito kay Barayong. At nitong nakaraan lang January 22 naman, siya po yung nasigunda pwesto kay Private Dining. Bilang panersera po natin dito, isama po natin yung Calooc numero 12 Heritage, napapatnubayan po ni Edgy Guerra. Ito po may taglay din naman bilis. Tumakbo po ito nung last January 24 at nakakuha pong quinto pwesto sa nanalong kabayong high quality. Kaya para dito sa karera numero 7, pampremera numero 7 Queen Margot, panigunda yung numero 9 Tears of Joy at panersera yung numero 12 Heritage. Again, thank you for watching mga katrokis at sambayanan karista. Naway matapat po ang ating giya at hinay-hinay lang po sa ating paglilibang. Good luck and happy racing!